Kasunod ng mas naunang pagpapalawak ng pasilidad ng pag-inspeksyon bago ang paghahatid, ang Suzuki Philippines ay nag-broken ground sa susunod na batch ng mga bagong pasilidad sa planta nito sa Laguna. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Suzuki Philippines, SPH, ay formal nang nag-groundbreaking para sa kanilang bagong 900 milyon pesos na integrated facility sa Carmel Ray Industrial Park 1, Calamba, Laguna. Ang proyektong ito ay bahagi ng kanilang estratehiya upang palakasin ang after-sales support at operasyon sa bansa. Upang mas mapabilis ang distribusyon ng mga piyesa sa mga dealer sa buong bansa, surveys, para sa pagpapanatili ng mataas na kalidad ng serbisyo at teknikal na kaalaman ng kanilang mga tauhan at dealers, bagong opisina upang mas maging efficient ang kanilang pang-araw-araw na operasyon. Magsisimula ang konstruksyon ngayong May 2026 at inaasahang matatapos at magbubukas sa August 2027, ayon kay SPH President Koy Cairo Hirao. Ang expansion na ito ay magbibigay ng mga bagong oportunidad para sa trabaho at makakatulong sa lokal na ekonomiya ng rehiyon ng Calabarzon. Layunin din ito na mapabuti ang inventory management upang mas mabilis na maihatid ang mga sasakyan at serbisyo sa mga customer. Ang pamumuhunang ito ay sumusunod sa nauna nilang pagpapalawak ng pre-delivery inspection (PDI) facility noong huling bahagi ng 2025, na naglalayong masiguro ang kalidad ng bawat sasakyang lumalabas sa kanilang planta. Kapag nakumpleto na, ang pagpapalawak ng Laguna ay magsisilbing sentralisadong hub na nagsasama ng mga bahagi ng warehousing at pamamahagi, teknikal na pagsasanay, at mga operasyon ng corporate office. Bilang resulta, naniniwala rin ang Suzuki na maaari silang mag-ambag sa aktibidad ng ekonomiya sa rehiyon ng Calabarzon sa pamamagitan ng mga bagong oportunidad sa trabahos. Samantala, dahil sa kasikaipan at limitadong espasyo sa Metro Manila at sa tradisyonal na industrial corridor ng Calabarzon, Cavite, Laguna, Batangas, ang mga mamumuhunan ay naghahanap ng mas malalawak at mas modernong lokasyon. Ang Gitnang Luzon ang naging pangunahing destinasyon dahil sa mas maraming espasyo para sa malalaking pabrika at industrial estates kumpara sa Southern Luzon. Ang Central Luzon ay mabilis na nagiging susunod na pangunahing industrial core ng Pilipinas, na lumilipat mula sa tradisyonal na hub sa timog ng Metro Manila, Calabarzon. Ang rehiyon ay nakakakuha ng malaking pamumuhunan 14.9 billion pesos noong unang quarter ng 2025, dahil sa mahusay na infrastruktura, NLEX, SCTEX, TPLEX, malawak na lupain, at lokasyon ng mga pangunahing proyekto tulad ng Tari Estate sa Tarlac. Ang Tari Estate, isang 384 na hectare master-planned industrial estate sa Tarlac, ay matatagpuan sa loob ng lumalawak na manufacturing corridor ng Central Luzon at nag-aalok ng direktang access sa NLEX, SCTEX, at TPLEX, na may koneksyon sa mga pangunahing daungan ng pasukan tulad ng Subic Port, Port of Manila, at Clark International Airport. Ang paglipat ay dala ng pangangailangan sa mas malawak na espasyo para sa manufacturing, kung saan inaasahang lalago ang mga sektor ng electronics, medikal na instrumento, agro-industrial, semiconductors, at automotive. Ang koneksyon ng mga expressway, NLEX, SCTEX, TPLEX, ay nagpapadali sa logistika at nag-uugnay sa rehiyon sa mga export gateway, na ginagawa itong perpekto para sa mga long-term industrial project. Ang 384 na ektaryang Tari Estate sa Tarlac, na binuo ng Aboitiz Economic Estates, ay nasa sentro ng transisyong ito, na nagbibigay ng mga modernong pasilidad para sa mga kumpanya.
Sa unang quarter ng 2025, humigit kumulang 14.9 bilyon pesos ang naaprobahang foreign investment sa rehiyon, na nagpapakita ng tiwala ng mga dayuhang kumpanya, mula sa Japan, Taiwan, South Korea, at iba pa sa potensyal ng Central Luzon. Ang mga proyekto tulad ng isang malaking $2 billion, mahigit sa 110 billion pesos, Silicon Valley Style Tech Hub ang nakatakdang itayo sa 200 ektaryang lupain sa Angeles City at Mexico, Pampanga, pinangunahan ni Converge ICT Solutions Incorporated, co-founder Dennis Anthony Uy. Layunin nitong maging sentro ng AI, software development, at mahigit 100 global tech companies upang lumikha ng libu-libong trabaho. Ang pag-unlad ng Central Luzon ay hindi lamang nagpapalawak ng pang-ekonomiyang base ng bansa, kundi nagbibigay din ng mas matatag na supply chain at mas maraming oportunidad sa trabaho sa Northern at Central Luzon. Ang Central Luzon ay umuusbong bilang isa sa pinakamabilis na lumalagong rehiyon sa Pilipinas. Pinatitibay ang tungkulin nito bilang isang mahalagang kontribusyon sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Batay sa pinakahuling datos ng gobyerno, ang rehiyon ay nagtala ng 6.5% na Gross Domestic Product, GDP, na paglago noong 2024, isang pagpapabuti mula sa 6.1% noong 2023. Binibigyang diin ng pagpapalawak na ito ang dynamic na ekonomiya ng Central Luzon, na hinimok ng mga sektor ng konstruksyon, pagmamanupaktura, at serbisyo. Kapansin-pansin, ang rehiyon ay umabot sa 11.1% ng pambansang GDP, na itinatampok ang estratehikong kahalagahan nito sa mas malawak na ekonomiya ng Pilipinas sa malapit hanggang katamtamang termino. Ang Central Luzon ay hindi na lamang itinuturing na Rice Granary of the Philippines, kundi isa na ring industrial powerhouse na nagbibigay ng mas maraming trabaho at modernong oportunidad sa mga Pilipino.